Today guys, another day, another pair. So today is July 23, 2025. So magre-repair tayo ng Acer Nitro kay Sir Gino. Okay. Walang power. Nitro again. Acer. So maulan ngayon. Malasang bagyo. May mga low pressure pa na parating. So sana safe ang lahat and then stay dry hanggat maaari. Kung hindi kailangan lumabas ng bahay lang muna, okay? And then, sikapin natin gumawa ng sunod-sunod na video para may mapanood tayo and then, kahit nasa bahay lang, madagdagan yung learnings natin. So, ito, hindi ko pa na-check itong laptop na to. So, ngayon ko pa lang din to i-check. So, tara, buksan ko muna. Buksan ko na itong laptop na to, guys. Ito yung itsura ng Acer Nitro natin. So, wow! Maganda yung laptop na to, i9. Okay, i9 na may RTX na video card. So, decent. Okay. Ano di sa laptop na to. So, alright. So, ang issue ng laptop na to is no power. Okay. So, as you can see guys, tinanggal ko na yung battery. And then, simulan muna nating mag-check sa bawat section niya kung may madedetect tayong short para mapabilis yung trabaho natin. And then, so nakikita ko dito na meron ng tagging o may mark na to. Nanggaling na to sa ibang shop. Siguro, pangalawang ano na lang ako. Tech. Okay, so tara. Check natin. Okay, guys. Good news. Good news na may kahalong bad news. Shorted ang main rail. Ito na naman tayo. Ito na naman tayo. Sana hindi high side MOSFET ng processor or ng GPU. So, okay, tara, let's G. Okay, as you can see guys, inangat ko lang muna yung heatsink niya. Then, visit, mag-inject na tayo agad ng voltage for us to check o para mapabilis yung trabaho natin. So, in this case, na shorted ang main rail, ilan ang i-inject natin? Below 1 volt. Okay guys, saan tayo mag-i-inject? Current sensor. Matik na yan. Pakita ko sa inyo guys, current sensor natin kung saan dumadaan ang main rail natin. Ayan, nakikita nyo itong malaking resistor sa taas o current sensor sa taas, R005. Yan yung current sensor natin. Okay. Siya yung full shorted. And then kanina, nung chinek ko siya ng diode mode natin, 000. So, parang good thing, 000, mataas ang chance na capacitor lang. Okay. Pero kung umabot yun ng 0.036, 0.35 or below 100, nako, alam na, high side. Pero hopefully sana, capacitor lang. Okay, maganda to. Kasi ang issue niya is capacitor upon checking ko. So, para makita nyo na mas malapitan, iset up ko lang yung short cam natin. Okay, i-shoot ko muna yung camera. Okay guys, ito yung nire-repair natin na laptop na i9 Nitro. So maganda talaga siya. Okay, ito yung current sensor na sinasabi ko sa inyo. Alright, so ito yung short cam. So tingnan nyo mabuti ha. Mag-i-inject tayo ng below 1 volt. Boom! Kita nyo guys? Umiinit. Okay. Ito siya. Okay, yan. So, tanggalin muna natin yan, then check natin kung mabubuhay yung laptop. Okay guys, napakita ko na sa inyo kung ano yung isa sa mga faulty and then tingnan natin sa microscope natin. Siya dyan. So, ito siya. Isa dito sa 4. Okay, so before ako magtanggal ng kung ano-ano dyan, check muna natin kung talagang shorted yung linya na yan. Okay. Full shorted. Okay.
Okay, inangat ko lang muna yung isa para malaman ko kung ito yung nagkakos ng issue. Siya nga. Okay. Kita nyo guys, dito. 0, 0. Okay. So, i-remove na natin siya. Okay. Sasaksak natin yung charger niya. And before ko i-plug to, check ko muna rin kung may 19 volts to. Alright, meron tayong 20 volts. Then, isa pa sa mga i-check natin is, try na rin natin kung shorted pa yung current sensor natin. Alright, maganda na yung reading ng current sensor natin. Nasa around 343, so it should be good. Saksak na natin to. Tingnan natin kung papapaw natin yung laptop. Alright. Nag-on yung laptop niya. Ayun. Kita niya guys. Lumabas na yung Acer niya. And then, ayun. Tingin ko magdadire-diretso na to. So, yun lang yung video natin for today. Swerte nung kliyente natin ni Sir Gino kasi ang naging issue ng laptop niya is shorted capacitor lang. Malapit sa video card. Again, kung ang tinamaan doon is yung high side ng video card, malamang-lamang hindi niya magagamit ang video card niya. Okay? So, yun lang. Pinakita ko lang sa inyo kung gaano kabilis yung process kapag once na may mga utility ka na pwedeng mag-detect ng mga short sa isang unit, also kung meron kang sapat na knowledge kung saan ka magte-test point. Soon, gagawa tayo ng video kapag mahaba-haba yung oras natin. Ituturo ko sa inyo yung mga test point. Okay? Ano yung una nating ginagawa, proper procedure. But again, para sa inyong lahat, ha, sa karamihan sa mga followers natin is yun nga, mga technician, they are asking kung saan, paano, ito. So, alam nyo guys, isang tip ko sa inyo para mas mabilis yung matutunan sa linya ng repair ha, ang pag-repair, kailangan nyo munang malaman, guys, simulan nyo sa familiarization ng mga components inside ng laptop. In that way, kapag na-familiarize kayo dyan sa ganyang sa mga components ng laptop, mas mabilis nyong ma-adapt kapag once na itinuro ko sa inyo kung paano iti-test at kung paano malalaman kung sira ang isang component. Okay? Sa ganung paraan, everything's follow. Okay? Basta malaman nyo muna ang components and then yung mga ICs na ginagamit natin o mga ginagamit sa loob ng laptop, everything's follow. Okay, so tingin ko yun lang muna yung masashare ko sa inyo guys ngayon, and then maraming salamat. Stay dry and then keep grinding knowledge. Salamat sa inyo.